Anyway, alisin ko na ho yan. Sal-en, nasaan na ba tayo? Si Bongo, wala pa ding sal-en, ano? Wala pa ding sal-en si Bongo, hindi pa din nagpapakita ng sal-en. O eto, pakita natin si Bongo. Kasi pinapa-imbestigahan na. No, isama na daw po sa investigasyon si Malasakit, no? Si Malasakit Bongo, mga kababayan. Ay, nako po ha. Nung kailan ba to? Lunes, Martes? Biglang nag-init po ang social media, bigla pong nag-init yung balita dito kay Trillanes at dito po kay Bongo, mga kababayan. Bakit to? Sinampahan ng kaso ni Trillanes etong si Bongo, no? Ng asan ba ano ba yung sinampahan? Ng plunder, mga bossing. Bakit daw ho? Dahil doon sa conflict of interest na mismo natatay ni Bongo, yung may-ari ng construction company, at ang sinasabi nga 90% daw ho ng mga proyekto sa Davao yung construction company ng kanyang ama at ng kanyang kapatid ang kumuha. Ang nakinabang ho, no? Sabi dito, Trillanes to ICI, probe Bongo family over 6.9 billion infra project conduct random inspection. Naku, alam nyo ho, pagkatapos kasuhan ni Trillanes itong si Bongo, ayun, humawak ng mikropono, no? At doon na po nagtalumpati at doon niya po sinabi ulit, paulit-ulit, mga kababayan, yung sinasabi niya, ako po ay isang probinsyano lang. Hindi ko po sasayangin ang tiwala ninyo sa akin. Ano? Simpleng probinsyano lang po ako. O, ganon. Tapos, nag-aano kay Trillanes, sinabi, nako, yang si Trillanes, alam nyo ba kung ano yan? Binabayaran yan nung mga contractor daw ho. Parang hindi ka makapaniwala kay Bongo eh. Paulit-ulit si Bongo nun, mga bossing. Sabi dito, former Senator Antonio Trillanes IV has called on the Independent Commission for Infrastructure to probe Senator Bongo over 6.9 billion worth of government infrastructure project awarded company-owned by his family. At meron pa daw ho na style itong mga kamag-anak ni Bongo. Dahil ang kanilang permit daw ho class B lang, no? Type B lang, mga bossing. Nakikipag-ugnayan sa mga diskaya, nakikipag-joint force sa mga kagaya ng diskaya na may mga AAA upang sa ganoon makuha nila yung mga proyekto doon sa Davao. Kayo ho, mga bossing, maniniwala ba kayo kay Bongo? Hindi po ako nakikialam dyan eh. No? Hindi ko po inu-impluwensyahan yan eh. Negosyo po nila yan eh. Maniniwala po kayo na walang impluwensya si Bongo dito? Tayo pa namang mga Pilipino, napakadali lang yan. Sasabihin lang, tatay ni Bongo yan. Kapatid ni Senator Bongo yan. Ganun lang ho eh. Ano? At pilit na ginagawa ni Bongo, inililihis sa kanya. Inililihis sa kanila. Kesyo daw po. Ang sinasabi ni Bongo is, ano naman kasi kumbaga, inililihis ni Trillanes yung mga issue. Ang issue, flood control. Ang issue, mga ghost project. So, hindi naman daw issue yung mga conflict of interest. Bongo, makinig ka. Ganito kasimple naming naiintindihan niyang mga Pilipino. Ano? Handa na ba yung mga DDS? Pero tingin ko kahit pa paano, hindi niyo pa din iintindihin to eh. Ganito kasimple yan, Bongo. Ha? Siyempre, friends nyo si dating Pangulong Duterte nung mayor pa. Hindi ka pa senador nun. Kasi ang sinasabi ni Bongo is, bata pa lang ako, nandiyan na yung mga ano namin, negosyo, yung mga negosyo ng mga ano ko. Kung pwede lang mamili ng kamag-anak, mamimili na lang daw siya. Nakita nyo yung mga yung mga drama ni Bongo. So ngayon mga kababayan, sa mga Pilipino, merong talagang ang ginagawa nila is kailangan mong pumasok sa politika, kailangan mong pumasok at maging mambabatas o maging congressman, mayor, vice mayor or whatever para proteksyonan ang ating negosyo. May ganyan ho mga bossing eh.
no? At kaya sila, nakikita ko, kaya sila dumidikit kay dating Pangulong Duterte, dati pa lang, kasi nga, Mayor, tinutulungan ka namin ha, doon sa mga kandidatura mo. Tinutulungan ka namin ha, doon sa mga kung ano-ano, pag nangangailangan ka, nandiyan kami. Baka naman matulungan mo kami na makakuha kami ng mga proyekto. No, may construction company kami. Baka naman pwedeng makakuha ko ng proyekto diyan sa inyo. Gagawin ko naman na maayos, etc., etc. So ngayon, may utang na loob na si Mayor. No? O sige, ako na bahala diyan. No? Kayo mananalo sa bidding. Alam mo sa sarili mo na kayo na ang mananalo sa bidding, sa mga bidding-biddingan. No, o kunyari magpapabidding tayo pero kayo na mananalo. Ayan ha, para makabawi-bawi ako sa iyo. Ganan. O di po ba? Ngayon, bilang isang construction company, magkano ba yung ano nyo? Magkano ba yung tingin nyo na dapat magastos dito sa proyekto na ito? Ganito po eh. I-overprice mo na yung mga yon. Bakit to? Kasi wala ka ng takot maano eh. Wala ka ng takot masita eh. No? Hindi ka na natatakot masita kasi nga alam mo na kayo na yung mananalo. Alam mo na sa inyo na ia-award yung proyekto na ganun yung Bongo. Kaya yung sinasabi yung kaso nyo, duktong pa din yan. Duktong pa din yan nung mga ghost project, duktong pa din yan nung mga substandard o kasama yan sa mga overpricing, etc., etc. Ganun yung Bongo, no? Kaya ho, dapat talaga imbestigahan itong si Bongo, mga kababayan, ng ICI din. Pagtatanong ngayon, ano? Kasi nakasaad sa batas natin na hindi naman talaga pwede at bawal eh. At hindi uubra yung mga ganyang conflict of interest. Sa tingin nyo po ba, mga bossing, sa tingin nyo po ba, si Bongo ang unang papasok doon sa oblo na ipinagawa ng pamahalaan? Sa tingin nyo, si Bongo ba o si Chabit? Kasi sila na yung may mga kaso ngayon eh. Yung reasoning ni Bongo, akala niya puro uto-uto ang lahat ng nakikinig. Totoo. Akala niya DDS pa lahat. Di ba? Yung mga paulit-ulit, si Trillanes, binayaran niya ng mga kontraktor, etc., etc. Probinsyano lang po ako, hindi ko po sisirain yung ano. Tapos puro pag-aangat ng kanyang bangko. Masipag po ako, puro trabaho lang po ako. Puro trabaho, kaya pala puro tarpaulin ang pinaglalagay doon sa Antipolo. Nakasulat doon sa Antipolo, ingat po kayo, ingat po kayo, ingat po kayo. Oh. Yung nagdadrive habang binabasa, ingat po kayo, Bongo, Bongo ulit, Bongo ulit, Bongo ulit. Ayun, nabunggo mga kababayan. Sa dami ng tarpaulin na pinakalat ni Bongo, na ingat po kayo. Dati pa ho yun, baka mga pinagtatanggal na panalo na eh. 'Di ba? Sabi ni Benj Besina, tikbalang lang ang naniniwala kay Bongo. Hindi baka yung yung bago nilang vlogger. Yung ay Bongo, ano yan? Ay yan. No, maay un tao yan. Baka yun nananalo. Yun, tawagin na Bongo. Alisin ko na ito, mga bossing. No? Naku, pero tingin ko, sa tingin ninyo, sino ang mauuna? Si Chabit o si Bongo po, mga kababayan? Nandoon lang sa dalawa eh.